Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans, saan mang panig ng mundo. Ang bagbakan o labanan na ating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Brian Norman ng Amerika na may hawak sa WBO World Welterweight title. First defense po niya yan kontra sa rangto na WBO Japanese fighter Jin Sasaki. Ang kanilang fight schedule ay sa June 19, 2025 na gaganapin po sa Ota City General Gymnasium, Tokyo, Japan. Ibig sabihin, magsisilbing dayo ang kampyon dito sa labanan na ito. Sa bakbakan naman na ito, tayo po ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis. Na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado po na inyong malalaman kung saan nga ba naging Yamado, saan naging Dihado, itong dalawang maglalaban. Inanyahin ko na po kayo na panoorin ang buong video. At nang sa ganon, hindi lang po basta kayong papabor or hindi sasang-ayon sa aking prediction. Dahil doon pa po lamang sa comparison, sa ating predictions, fight analysis, makakakuha na kayo ng mga basihan mga idols. Bago naman natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyahan ko po kayo na sana suportahan po sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta, sumubaybay dito sa ating munting channel, maraming salamat po. Wala Pandong Sports PH kung wala rin po kayo mga idols. Kaya naman, simulan na natin, hindi natin patagalin pa. Alamin muna natin ang mga background dito sa magkabilang panig. Kasi nga po, yan ang ating gagamiting referensya. Doon naman po sa ating gagawin na comparison. Basic lang talaga ito mga idols. Na kung saan hindi mahirap intindihin at unawain. So ngayon, unahin natin ang sa panig mismo ng challenger na si Jin Sasaki, na kung saan rangto nga ito sa WBO. Jin Sasaki as a pro boxer, may impresibong kartada, 19 wins with 17 wins coming by way of knockout, may isang talo at may isang tabla. Sa kanyang nag-iisang talo, natiki upo siya mga idol. May edad na 23 anyos, height 5 foot and 8.5 inches, reach 69.5 inches, orthodox ang stance, knockout ratio 89.47%, last fight January 24, 2025, nakasagupan niya kapwa Japanese fighter Shuki Sakai. Panalo ba yun na unanimous decision si Jin Sasaki. Ang na-achieve nitong si Jin Sasaki dito sa pro fights ay mga regional title belts pa po lamang. So ibig sabihin, for the first time siyang maging world title contender. Oo, ang nasungkit nito dito po sa professional fights, which is nasabi ko nga kanina na mga regional title belts katulad ng OPBF, W Asia Pacific welterweight title. O yan pa po lamang ang kanyang sungkit dito. So sa experience nito, magngalan tayo ng iilang individual na kung saan dating nakalaban itong si Jin Sasaki na para sa akin, nakapagbibigay naman ito sa kanya ng magandang karanasan. Nangunguna po ang kanyang kababayan, kapwa Japanese fighter na si Andy Hirauka. Diyan po siya nakatikim ng talo by 11th round technical knockout. Oo. Para po sa mga boxing fans na hindi gaanong kilala si Andy Hirauka, isa yan sa tumalo kay Ismael Barroso. Kung di po ako nagkakamali, natiki-o si Ismael Barroso sa laban niya kay Andy Hirauka. So hindi po basta din po itong si Andy Hirauka. Na kung saan, yan po ang tumalo, kaunahang tumalo kay Jin Sasaki sa pro fights. Dagdag natin si Jonoy Nai, si Shuki Sakai, na kung saan mga idols, di hamak na mas veterano yan kay Jin Sasaki. Sa skill si Sasaki, boxer puncher, pero malimit natin nakikita si Jin Sasaki sa pressure fighter style, brawler style. Taglay ang power, timing, accuracy. I-note ko na rin po na body puncher si Jin Sasaki. Pagdating sa depensa, average, may mga openings. Sa durability, bagamat natikio ito ni Andy Hirauka mga idols, pero nakabangon. So, ibig sabihin, matindi ang kanyang determinasyon. Oo. So, sa panig naman ng Amerikano na si Brian Norman, bilang isang professional boxer, si Brian Norman naman po ay may impresibong kartada, 27 wins with 21 wins coming by way of knockout, undefeated, may edad 24 anyos, height 5 foot and 8 inches, reach 72 inches, orthodox ang stance, knockout ratio 77.78%.
Last fight, March 29, 2025, nakasagupa si Derek Cuevas. Panalo by third round, technical knockout si Brian Norman. Eksperyensya nitong si Brian Norman, kasalukuyang world champion ito, hawak ang WBO dito po sa welterweight division. Ang mga nakasagupa nito na kung saan masasabi natin nakapagbibigay din sa kanya ng magandang karanasan ay ang laban niya kay Giovanni Santillan, kasi itong si Santillan mga idol, hindi lang po yan basta malakas, kundi isang undefeated sa 32-0. Ngunit na-TKO po yan sa laban kay Brian Norman. Dagdag natin si Derek Cuevas na may 27-1. So, sa skills naman ni Brian Norman, boxer puncher din po ito para sa akin. Malimit naman natin nakikita si Brian Norman sa defensive style. Back pedal, moving around, papakawalan ng jab, one-two combination. As a boxer puncher, syempre, lumalaban din ito sa brulan, counter, mayroon siya. Oo, defensive style, pressure party style, mayroon din. Taglay nito ang hand speed, power, timing, at accuracy. Pagdating po sa depensa, average. May mga openings din po itong si Brian Norman. Hindi po ito katulad nila Floyd, na grabe pagdating po sa depensa. May mga openings. Pagdating sa durability, may tibay din. Kaya kung masabing may tibay, kasi nga po, hindi sa lahat ng pagkakataon, madala niya ang tibay na yan. Dahil malalaman lang natin na talagang makunat o matibay yan once na yan ay magretiro, na hindi malamang na knockdown, na knockout sa isang labanan. Na kung saan 24 anyos pa po lamang ito. Marami pang pwedeng mangyayari sa kanya mga idol dyan sa welterweight division, lalo na't nandyan si Ines, kahit itong si Jin Sasaki, nanganib din si Brian Norman dyan, malakas si Jin Sasaki din, sila si Barrios, mga yan. Kaya masasabi kong may tibay. May tibay po itong si Brian Norman. Okay, dadako na tayo sa ating gagawin naman na comparison. Unahin natin sa dako. Sa dako na pagdadausan mga idol, advantage po yan kay Jin Sasaki. Kasi nga, delikadong mapolitika si Brian Norman sa laban na yan. Once na ang labanan, mauwi sa close fight, dikit sa scorecard. Pwede kasi sabihin na hometown, favoritism, at higit sa lahat yung mapolitika ka talaga. Tulad ni Charlie Suarez, na politika ang ating kababayan. Panalo na sana, pero natalo pa. Kaya nga, pinagdidibitihan ang headbutt o suntok ang tumama, which is, para sa akin, suntok naman talaga ang tumama. Dahil kung headbutt, ang lugi doon talaga si kabayan. Kung nagkauntugan yon. Bakit? Ang ulo ni Navarrete ay nasa ilalim. Nasa ibabaw ang ulo ni kabayan. Pag tumingalang bigla si Navarrete, tataman ang mukha ni kabayan. At isa pa, nakaganyan yung ni kabayan. Kaya hindi, may dikit man ng kaunti. Pero yun nga, yun dito dapat ni Navarrete ang tatama sa noo ni kabayan. Kasi nasa ilalim. So, napaka-imposible na masugat si Navarrete ng ganon. Pangalawa, wala tayong nakikitang yung bang tipong saktan din sa kabayan sa ulo. Kasi imposible magkauntugan kayo, hindi kayo pareho masaktan. Although may mapinsala sa inyo isa, or kayong dalawa ang mapinsala. Pero, dapat iindahin din, sorry, pero wala eh. Kaya yun, nadali sa politika si kabayan dahil kung nagkataon mga idol na itinigil na referee yun na suntok ang dahilan, TKO si Navarrete. Yun naman talaga dapat, which is marami mga eksperto din ang nagsasabi. So balik topic na tayo. So dito, dahil sa dayo siya, delikado din siya mapolitika dyan. Sa ranking naman po tayo. Sa boxrec, dito po sa welterweight division, umaabot po dyan ang mga boxing hero sa 2,506. Rank 4 si Brian Norman, rank 3 si Jin Sasaki. Ayon sa boxrec. So lamang sa ranking, si Jin Sasaki doon kay Norman, mga idols. At dito naman sa boxing scene, siyempre world champion si Norman, challenger si Sasaki. So bawi-bawi lang po yan mga idols. Bawi-bawi lang. Kasi pagka-kampiyon ka, kung magkaroon ng close fight, pwede rin paboran ang kampiyon.
pwede sabihin na hindi naging sapat ang nagawa ng challenger. Oo. May ganon din po dyan. So, doon pa lamang sa dako na pagdalosan sa laban at ang pagka-world champion nitong si Norman, 50-50 na dyan. Oo. Sa ranking, konti lang ang diferensya sa ranking ng Boxrec. So, ngayon dadako tayo sa physical na appearance ng dalawang maglalaban. Sa edad, 24 anyo si Norman, 23 anyo si Jin Sasaki. So, parehong wala po talaga sa kanilang peak prime, which is sa edad na 25 years old. So, both pareho, 50-50 dyan sa edad. Ngayon, dadako tayo sa height reach power. Sa height, mas matangkad ng half inch si Jin Sasaki. Ngunit, bawi naman si Brian Norman sa reach. Kasi ang reach ni Norman is 72 inches. Ang reach naman ni Jin Sasaki is 69.5 inches. So, kung bilangin natin yan, 2.5 inches ang inahaba or inilamang or 3.5 inches ang inilamang ni Brian Norman sa reach. No, gamit yan sa sungkit-sungkit. Sa power, 77.78% knockout ratio ni Norman, 89.47% knockout ratio ni Sasaki. So, lamang si Sasaki sa knockout ratio. Lamang sa power si Jin Sasaki. Ngunit, sa labanan na ito, consider po as a knockout artist ang may knockout ratio na 77.78%. So, labanan ito ng may mga matataas na knockout ratio. Labanan ito ng mga knockout artist. Oo. Labanan ito ng knockout artist. Pero nandito tayo sa comparison, so lamang po si Jin Sasaki. Ngayon, dadako naman tayo sa kanilang activity. Ang kanilang status ay parehong aktibo. O parehong aktibo po ang dalawang maglalaban. Which is, napapalaban si Sasaki January 24, 2025. Panalo by unanimous decision. Tapos si Brian Norman naman, last fight, March 29, 2025. Derek Cuevas ang kanyang katunggali, panalo by third round technical knockout. So parehong aktibo talaga ang dalawang ito. So sa eksperyensya mga idols, sa uri ng kinalaban, masasabi kong may kalamangan si Norman sa uri ng kinalaban. Kasi nga, 2021 pa lamang nakasagupa si Jin Sasaki ng matindi, katulad ni Andy Hirauka. Oo, at sa bandang huli, ang mga kinalaban na lamang ni Jin Sasaki, although mga veterano, pero hindi po katulad sa kinalaban naman ni Brian Norman sa world rankings. Oo. So, 55-45 in favor of Norman in terms of experience. Ngayon, dadako tayo sa skills. Opposite po ang mga ito kasi nga, 50-50 dahil parehong boxer-puncher. Ngunit sa pag-perform nila sa kanilang skills, malimit sa defensive style si Norman. Malimit sa pressure fighter style naman si Jin Sasaki. Oo. Lamang sa hand speed itong si Norman. Si Jin Sasaki naman mas marami kung bumabato po ng mga kombinasyon o mas marami kung bumabato na suntok kumpara kay Brian Norman. Pareho silang lumalaban sa inside fighting na sa tingin ko naman mas lamang pa rin si Norman sa inside fighting mga idol kasi mas pino gumalaw si Norman sa inside fighting. Pero hindi magpakakampante itong si Norman kasi body puncher itong si Jin Sasaki. Pagkabudiga ang tinamaan mga idols, tapos kulang ka sa preparasyon dyan, kung paano mapapatibay ang budiga, ay yayariin ka sa pagod bandang huli. Kung budiga ang laging matatamaan. At posible pa, makatiki-o. Dahil malakas din po itong si Jin Sasaki. Malay natin kung ma-lever shot yan si Brian Norman dahil lumalaban din ito sa inside fighting, di ba? So, delikadong laban ito sa panig ni Norman, sa panig din ni Jin Sasaki. So, Kuya Dong Sports, sinong liyamado? Irespeto natin ang kampiyon na kung saan mga idol, masasabi kong 55-45. Oo, dahil hawak niya ang titulo, so 55-45. Dahil kung walang hawak na titulo itong si Brian Norman, 50-50 lang ito. Pero kung kampiyon itong si Brian Norman, so
as a respect, 55-45 in favor of Norman. Oo. Kasi si Jin Sasaki lamang sa power. Although pareho silang knockout artist, pero sa comparison lamang talaga sa power si Jin Sasaki. Sa hand speed lamang si Norman. Pero sa volume naman na suntok, mas ano tong si Jin Sasaki, mas may pagka-agresibo eh. Oo. Walang tigil ito sa pagbato ng jab. Although pareho naman sila na makamay. Pero mas nakakalamang para sa akin ng kaunti si Jin Sasaki. Pero yung hand speed, liksi ng mga paa, liksi ng kamay, nandoon po yan kay Brian Norman. Na kung saan delikado makauna lagi yan sa suntok. Pero yun nga, hindi po bastang ganun kadali kasi nga may pagka-agresibo at napakamakamay din ng Japanese fighter. Oo. So sa madaling salita, nakadepende na po yan kung kanino diskarte, strategy ang mangingibabaw sa aktual na labanan. So ngayon, dadako na tayo sa ating prediction. Mahirap pumili mga idol. Dahil hindi po basta-basta itong si Jin Sasaki. At may laban po talaga itong si Jin Sasaki. So, prediction ko po dyan, Brian Norman by technical knockout 1-10. Kasi yun dapat ang kanyang gagawin dyan para makapiho sa panalo. Dahil kung mawi sa puntusan, sa tingin ko may laban ang Japanese fighter. Oo, lalo na't lamang sa power yan. Na kung saan, gamit ang hand speed dito si Norman, posible niyang mapuruhan si Jin Sasaki. Gamit ang hand speed, combination sa power, which is, may knockout ratio nga yan na 77.78%. Kung sakaling di rin magawa ni Brian Norman ang pag-knockout kay Jin Sasaki, bagamat risky, pero pabor pa rin ako kay Brian Norman na mananalo sa puntusan yan. Gamit ulit ang hand speed, na kung saan posibleng lagi yang makauna sa pagpatama, at posible din na yan, yung hand speed na yan ang magpapahirap kay Jin Sasaki. Na kung saan pagka laging naunahan, posible ding magbabago ang galaw nitong si Jin Sasaki mga idols. Oo, pwedeng maging dominante si Norman. Dahil nga sa 55-45 lang ito sa ating comparison, sa panig naman ni Jin Sasaki, gamit naman yung kanyang matindi sa pagpipresyur, gamit ang kanyang power, posible din niyang ma-knockout si Brian Norman. Oo, 1-10 din mga idols para sa akin. Posibleng makuha din yan ni Jin Sasaki. Lalo na kung mag-invest sa bodega si Jin Sasaki mga idols. No, kung saan posibleng hindi yan napaghandaan ni Norman yung kahiligan ni Jin Sasaki sa bodega. Na kung saan posibleng bibigay din si Norman dyan pagka tinamaan mga idols sa pambubodigan nitong si Jin Sasaki. Lalo na't lumalaban si Norman sa inside fighting. So, di malayo na masungkit din ang tagiliran yan mga idol. At mataas ang knockout ratio ni Jin Sasaki. Posible nga na maliver punch itong si Brian Norman sa ang kanyang pagka-technical knockout. Oo. So, may laban din sa knockoutan si Jin Sasaki. Ngayon, kung di rin magawa ni Jin Sasaki ang pag-knockout kay Brian Norman, may laban ulit ito sa puntusan. Gamit ang kanyang pagka-agresibo o semi-agresibo, posible niyang, lalo na malamang siya sa power, posible niyang maidomina din ang buong laban. At katulong na doon mga idol, ang nandoon sa loob ng ring. Katulong na rin doon ang mga hurado. Kasi delikado nga sa politika, itong si Brian Norman, once na mawi po sa puntusan ang kanilang suntukan o labanan. Oo, delikado. Kaya dyan sa labanan na yan mga idol, magandang laban yan, walang duda. Pero nanganganib sa puntusan ang dayo. Oo, pero hindi ko naman sinabi na walang sansa kasi nga pinili ko pa nga yung Amerikano dyan, knockoutan o puntusan. Pero yun nga, may laban din po itong si Jin Sasaki kasi makamay, masipag bumato dito ng mga kombinasyon. Tagline power na kung saan pwede maging dominante din po yan sa labanan. Na kung saan nakadepende na lang po yan kung paano niya i-utilize ang galaw nitong si Brian Norman. Oo, sa madaling salita, isang umatakabong suntukan ang magaganap ngayong June 19 dyan po sa Ota City, Tokyo, Japan. Oo. At ang kasunod natin tatalakay ng undercard. Mga idol, suportahan po natin ang lalapit na laban ni Christian Araneta, which is undercard po sila
sa Brian Norman at Jin Sasaki, June 19. Kontra po ni Araneta si Tamsak Simsri ng Thailand.